Glory to God, glory to Jesus, purihin ang ating Diyos na buhay. Pinagpalang Lunes po sa ating lahat, sa ating mga taga-subaybay sa online, Facebook Live at YouTube. Pinagpalang Lunes po sa inyong lahat, mga kapatid. Lalo-lalo na po sa mga nandito sa St. Joseph Church. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Yung palakpak na naniniwala na pagpapalain sa araw na ito, yung palakpak nyo parang yung paubos na yung sahod. Pumalakpak yung naniniwala na natin maubos ang sahod ngayon. Amen! Glory to God. Ngayon po, dako na po tayo sa i-welcome natin yung ating baguhan na makakasama natin sa pagpupuri sa ating Diyos na buhay. Amen. Glory to God. May kasama tayo ngayong bago. Amen. Okay. Halina sa pamilya, kami nagagalak na makasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya, ang pamilya ni El Shaddai. Tayong mga anak ng Diyos, tayo'y magmahalan sa bawat sasabihin ng pag-ibig siyang laman. Sa puso ng bawat isa siyang malaman. Bawat pamilya maging tahanan niya. Halina sa pamilya, kami nagagalak na makasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya, ang pamilya ni El Shaddai, ang pamilya ni El Shaddai, ang pamilya ni El Shaddai. Amen. Kapatid, kami po'y nagagalak na nakasama ka namin sa araw na ito para magpuri sa ating Panginoong Diyos na buhay. Explain ko lang po sa iyo ang ibig sabihin ng El Shaddai. Ang El Shaddai po ay isang DWXI Prayer Partner Fellowship Partnership International. Ito po ay isang charismatic renewal. At ito po, ang El Shaddai po, ang ibig sabihin ng El Shaddai ay sa wikang Hebreo, ito na nga lang. Ang salitang Hebreo ay ibig sabihin ay El ay God at ang Shaddai ay Almighty. Ang iba pong kahulugan ng El Shaddai is God who is more than enough, of all sufficient one. El Shaddai also is the seventh covenant of name of God in the Bible. Nandyan po ito po yung bookmark, narito po yung schedule ng gawain sa araw-araw mula sa Monday hanggang Sunday. At ito naman pong panyo, nakasulat yan ang Psalm 91, na yan po ay dinadasal namin mula 6 o'clock, 12 p.m. at 6 p.m. So yan po ay isang salita ng Diyos na buhay. Dasalin mo lang po, yan po ay covenant natin. At ito naman po yung isang alaala para sa inyo. Kapatid, pwede ko po bang malaman ang iyong pangalan kung taga saan ka sa atin? Sige po. Ako po ay si Maria Morena M. Hukire na taga Caloocan sa Pilipinas at mayroon 2 anak at asawa. Okay po, maaari ka na pong maupo, kapatid. At Amen. Glory to God.
Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Maraming salamat sa Panginoon sa biyaya na araw-araw nating natatanggap. Ngayon po, pumalakpak po yung mga pinagpala. Alam ko po lahat tayo pinagpala araw-araw ng Diyos dahil araw-araw niya tayong ginigising. Sino pa yung unang magpapatotoo ng kabutihan ng Diyos? O, si Sis. Maraming salamat po sa araw na ito at nais ko lang po ibalik ang mataas na pasasalamat at pagpuri sa ating mahal na Panginoon. Dahil ngayon po ay dinagdag na naman po yung edad ko at maraming salamat po sa kalakasan at patuloy na pagpapala niya sa aming pamilya. At ganoon din po, salamat din po dahil sa kabila ng lahat po ay hindi niya ako pinabayaan at ang pamilya ko. Sa kabila ng maraming pagsubok, nandyan siya palagi. At ganoon din po at patuloy niya pong patuloy po siyang gumagamit ng tao upang po ipaabot ang tulong na nanggagaling sa kanya. Dahil po talagang nung nakaraan talagang financial problem po ako kahit na sabi ko marami po akong utang sa amo ko. But God is good dahil yung amo ko talaga siya mismo ang nag-o-offer sa akin na kapag kailangan ko kahit na mayroon pa po akong babayaran sa kanila, okay lang kasi we are family daw, sabi niya sa akin. Kaya salamat dahil patuloy niya, nandun siya nagsusuporta sa akin at sa pamilya ko. At patuloy po na talagang family po yung turing niya sa akin dahil talagang kahit upside down po ng buhay ko, sila po yung nandyan para sa akin. At nung nakaraan po kasi hindi ko po ito sinishare kasi talagang napakabuti niya. Nung nakaraan po kasi, nung nakarang taon, naoperahan po ako dun sa, sa balikat ko. So wala po akong pamilya dito. At sabi niya, siya po yung nag-a-assist sa akin sa doktor. Siya po yung talagang nagsasabi sa doktor kung kamusta na ako. At siya po talaga yung pamilya ko talaga siya. Hindi niya ako pinabayaan. Tapos nung nasa operating room na po ako, 3 hours siguro, 3 o'clock nag-start po yung operation ko, hanggang 6 yata nagising ako. So bali parang blurred po yung paningin ko nung dumilat po ako. Tapos sabi ko sa sarili ko, saan ba ako sa langit? Kasi may tumatawag po sa pangalan ko, sabi niya Grace, tapos nakangiti po, dalawa po silang mag-asa. Dalawa po. Yung pala, nung na talaga yung paningin ko, nakita ko po yung amo ko at saka yung dalawang amo ko na talagang nandyan sa tabi ko at na talagang nandyan po silang nakasuporta sa akin at hanggang po sa gabi na kasi hindi po sila pwede magstay doon sa hospital, sa room ko. Kaya sabi niya, ipaubaya na lang kita sa nurse kung sino yung maggagabay sa'yo. Kaya maraming salamat po dahil sa pagmamahal ng Lord ay ginagamit niya po yung mga amo ko para iparamdam po yun at sa pamilya ko po talagang hindi siya nagkulang. Kaya maraming salamat po sa lahat. At ito po ay binabalik ko po sa ating Amang Yahweh El Shaddai at sa Panginoong Hesus na naghari noon, ngayon at magpakailanman. To God be the glory. In Jesus' mighty name, amen. Amen. Glory to God. Sabi nga, di ba walang lingkod ng Diyos na pinabayaan. Mayroon pa po, si Sister. Magandang hapon po sa ating lahat, mga kapatid. Salamat sa Diyos kasi almost siguro 2 years na hindi po ako naka-attend ng gawain. Sa 2 years po, 2 beses po ako naka-attend kasi half day lang yung holiday ko, 1:30 or 2:00 ako lumalabas. And then 5 o'clock uwi ako sa bahay dahil yung amo ko hindi pwedeng iwan na walang magbantay. Gusto ko lang magpasalamat sa Diyos, sa mga prayer partners, sa mga preachers po na nanalangin sa aming pamilya. 2 years ago, yung aking kapatid na, kaya salamat kay Brother Meding, siya ang una kong linapitan na preacher noon. First time niya dito. Nung nangyari po sa aking kapatid na bunso na yung kanyang brother husband, sumakabilang bahay. Sabi ko, Lord, ganito pala kasakit mangyari sa isang kapamilya mo na ang kanyang asawa ay naghanap ng iba.
halos yung kapatid ko mabaliw. Pero sabi ko, Lord, kasama mo kami. Sabi ng tatay namin nung buhay pa siya, manalig tayo sa Diyos kasi inalaw ng Diyos yan para maging matatag kayong magkakapatid. Kaya sabi ko, Lord, nakikita ko yung kapatid ko na basta araw-araw kami, gabi, anong oras nagpe-pray kami sa Psalm 91 kasama yung dalawa niyang anak. Sabi ko, Lord, alam ko inihanda mo ang pamilyang ito, ang aking kapatid at saka dalawang anak niya. Kasi bago nangyari yon na nalaman namin na mayroon palang ibang babae yung kanyang asawa. 3 taon na niyang nakakasama pero hindi namin alam. Coincidence lang po na nabuksan ng aking kapatid yung kanyang messenger. Nakita niya lahat doon. Maraming nangyari. Kaya sabi ko, within 1 week po, yung kapatid ko, kinausap niya yung brother husband niya kung sino ang pipiliin niya, yung pamilya niya o ko yung isa. Pinili niya yung sa kabila. Yung anak nilang panganay na 16 years old, nakita niya yung nangyari sa nanay niya para yung halos araw-araw na baliw. Yung pag-iiyak niya kasi siya na lang ang nagtataguyod sa dalawang anak niya. And that time last year po, na-depressed po yung aking pamangkin na 16 years old. Siguro may mga nakapanood kasi pinasa ko po yon sa lahat mga prayer partner na naglayas yung aking pamangkin dahil na-depressed niya. Within 14 days na nawala, hinanap, sabi ko sa kapatid ko, sa Diyos lang tayo umasa. Pero sabi ko, magpatulong ka sa Rapitol po. Nagpatulong po siya sa Rapitol po, kinausap siya doon, pati yung bata. Salamat sa Diyos, may isang rider na nakakita sa bata na naglalakad lang siya kasi nasa depression na po talaga. And then last year po, nung October, ang masakit sa aming puso kasi makita mo yung bata. Nung nakita na sa daan, inuwi sa kanya after 2 days, binuhos niya yung alcohol sa kanyang katawan. Tapos sinindian niya, nagsiklab yung ano. Tapos yung bunso na 12 years old, na-shock siya kasi yung nangyari sa kapatid niya. Kaya agad na yun, nung August 20, last year po, agad na pinakita sa psychiatry. Nagpunta sila sa Mandaluyong. Sabi doon sa Mandaluyong, iwan yung bata doon. Pero sabi ko, wag mong iwan kasi pag doon, walang pamilya na magmahal, mag-aruga sa kanya. Sinabihan ko yung kapatid ko, mag-resign ka na lang sa trabaho mo. Hayaan mo yung financial, God will provide. Salamat sa Diyos, maraming kapatid. Pag nagtanim ka ng mabuti, merong aanihin kang mabuti. Yun lang ang weapon po namin. Prayer, prayer, prayer. Hanggang sa inuwi siya sa probinsya. And glory to God, ngayon po, last 2 weeks ago, nagbalik sa psychiatry. Hindi na po siya nagte-take ng medicine. Naging normal na po siya. At sa school po nila, with honor po siya. Silang magkapatid kayo. Ayun, ang dami po mga pagsubok na nangyari sa amin. Ang alawa po, yung tatay ko last year din namatay, magwa 1 year na ngayon. March 4. Walang-wala po kami. Di ba nag-pandemic, hindi ako nakauwi. Sabi ko, Lord, ikaw mag-provide. Glory to God. Yung amo ko, yung mga anak ng amo ko, binigyan ako ng lahat. Binigay yung 5 years na hindi ako nakauwi, annual leave, yung ticket ko. Tapos, nagbigay din sila ng long service ko. Partial kasi baka daw hindi ako babalik. Kaya sabi ko sa Lord, and then last month lang po, madami po kasi, pag nag-holiday po ako, lagi akong nagpapatotoo sa kabutihan ni Lord na ginagawa niya. Although maraming pagsubok, sinishare ko sa lagi kasi yung kabutihan ni God na ginawa niya. Last month lang po, last week ng January, yung amo ko, sinugod namin sa hospital kasi umatake yung kanyang asthma. Pero doon sa hospital, naawa ako sa kanya kasi nakatali siya. Nagmamakaawa, sabi niya, na, yung salita nila na Chinese na, pongsawa, ganun siya kasi hindi ako makagalaw. Then sabi niya ganun, bakit katulong kita, hindi mo ako tulungan? Sabi ko, Mama, sabi ko ganun, katulong mo ako pero hindi pwede kasi nagwawala siya pag umatake yung anxiety niya. Inaano niya dito niya, yung sinusuntok niya pati ulo pag nagwala. Pero sabi ko, Lord, ang kabutihan ni Lord, salamat sa Panginoon kasi gumaling siya, inuwi namin. Then, nagpapasalamat ako kasi yung mga anak niya, mga madugang at apo, na-appreciate nila lahat. In behalf of me, nagpapasalamat kami sa yung lahat na nag-pray kasi pinupost ko sa My Day ko. Maraming nag-ano doon. Sabi ko, Lord,
Pinakita mo lang sa kanila na ikaw ay buhay, makapangyarihan, at nagpapagaling ng lahat ng uri ng karamdaman. Glory to God, magaling na siya. Wala na yung infection ng kanyang ihi, at saka yung bronchitis niya, lahat gumaling, pati yung mga anak niya na hospital din. Salamat sa Diyos. Salamat, sister. Glory to God. Tunay nga pong napakabuti ng Diyos. Tunay nga po, pag may pagsubok tayong dumating sa ating buhay, kapit lang tayo kay Lord dahil hinahanda lang tayo sa magandang buhay. Ang susunod po, si Brother Berhel. Ang nagbabalik. Ay, good afternoon, ka-brothers and sister. Bali, kababalik ko lang po nung last year, by August. Actually, 3 years din ako nawala sa gawain na nag-for good ako. So, yun na po. Kababalik ko lang. Ano ba yan? May guys, ganito po, isi-share ko lang po yung nangyari rin sa akin. Actually, nung umuwi ako, maganda naman yung nung pag-uwi ko, dahil nagkaroon ako ng business, tuloy-tuloy po siya. Ngayon may 4 na branch po ako na lechonan doon sa Baguio mismo. Wow. Ayo, tapos ngayon, nagbalik ako dahil nagkaroon ako na siguro na financial struggling sa buhay dahil sa yung bunso ko nagkaroon ng leukemia. So, actually, hanggang ngayon, nag-chemo pa siya sa Baguio. Buti na, pinasok ko siya sa government. Mayroon kaming ng 1 million sa pundo sa government namin. So, very supported sa akin yung mayor namin. So, yun. Naging na siya. Ilang buwan na ba? 8 months na siya na nag-chemo. Dati, umalis ako sa Pilipinas, pangalan nito? Nasa ICU siya. Nasa ICU. Kasi hindi siya pwede umalis ako. Pero kahit na umalis ako nasa ICU, kailangan ko pa rin mag-flight. Kaya nagpakatatag na lang ako. Yan na lang. Kasi kahit naiyak ako ng iyak doon, wala naman ako magagawa kung bahala na yung Diyos talaga. Kaya lang, dasal-dasal lang. Hanggang sa Kaya, ngayon, okay naman na siya ngayon. Wala na siya sa ICU. Nakakalabas na siya lagi. Tapos, chemo lang. Pagpunta sa hospital, uwi na kaagad. Pero, talaga na-struggling talaga ako sa yung kabibili ng dugo. Kasi, puro dugo yan. Araw-araw, salin ng dugo. Naubusan kami na ng dugo, kakahanap ng dugo, pati ako, paubos na. Nung pumunta ako dito, mga kapatid ko, papasalamat ako sa mga kapatid ko, naghahanap kami lahat. Kasi kahit yung relatives ko, hindi ko hinihingian ng dugo kasi ayaw ko silang i-istorben. Kaya, yun lang. Talagang papasalamat pa rin ako kay God kasi hanggang ngayon, buhay pa rin yung anak ko na nagsasuffer ng leukemia. Kaya thank you mga brother and sister. Thank you. And glory to God. Lapit lang tayo kay Lord palagi, brother. Ngayon po, tumayo tayong lahat at ihanda natin ang ating sarili sa pagpupuri sa ating Diyos na buhay, na pangungunahan ng praise and worship ng El Shaddai Gospel Music Ministry Hong Kong at sa pangunguna ng panalangin ni Sis Giselle. Yes, O Lord. Welcome, Holy Spirit, in this place. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa ngalan ng Ama at ng Espiritu Santo, Amen. Panginoon namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, Yahweh El Shaddai. Ikaw ang Diyos na buhay, ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na walang katulad. Tunay nga pong karapat dapat na ikaw ay aming purihin, sambahin, pasalamatan at itaas ang iyong dakilang pangalan sa Espiritu at katotohanan.
Diyos na mahabagin at mapagpatawad, bago po kami magpatuloy sa inyo, narito po kami lumalapit at papakumbaba sa inyong harapan. Humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan. Linisin mo po ang aming puso upang sa oras na ito ay manahan ang iyong banal na Espiritu at karapat-dapat kaming magpuri, sumamba at tumawag sa iyo ng Ama, Ama namin. Maraming po salamat sa buhay na patuloy niyong ipinapahiram sa amin. Salamat po sa lahat ng mga biyaya at pagpapala na patuloy naming natatanggap sa araw-araw na ang buhay. Salamat po sa iyong patnubay at gabay. Salamat po sa isang linggong nagdaan. Panginoon, pagpalain mo po ang araw na ito. Pagpalain mo po at basbasan ang taong inyong gagamitin upang maghayag ng iyong banal na salita. Bigyan mo po siya ng sapat na kaalaman at karunungan na nagmumula sa inyo upang lubusan naming maunawaan at tumimo sa aming puso ang lahat ng kanyang ihahayag na iyong salita para sa amin. Itinataas din po namin sa inyo ang banal na salita na aming pagninilayan sa araw na ito. Buksan mo po ang aming puso at isipan. Gamitin mo kami, Panginoon, upang maihayag namin ito sa mga taong higit na nangangailangan ng iyong presensya. Ang mga taong hindi naniniwala sa inyo, Panginoon, gamitin mo kami upang sila ay maniwala na kagaya namin, na may Diyos na buhay, na may Diyos na lagi namin kasakasama sa anumang aming hinaharap sa aming buhay. Hindi kami nawawala ng pag-asa, Panginoon, sapagkat ang iyong salita ay tunay, buhay, at ang kapayapaan ito para sa bawat isa. Lord, dalangin po namin ang oras na ito na kami ay proteksyonan mo. Ipagkaloob mo po ang banal na Espiritu upang mapagtagumpayan po namin ang lahat ng aming gagawin sa araw na ito. At ang lahat ng naririto, pagpalain mo po, abutin mo po ang lahat ng kanilang idinudulog sa inyo. Naniniwala at nananalig kami, Panginoon, na inyo na pong ipinagkaloob ang lahat ng mga prayer, mga inahin nila sa kanilang mga buhay. O Lord, tanging ikaw lamang po ang Panginoon na aming Panginoon. Tunay nga pong ikaw ay walang katulad. Lord, higit sa lahat, patuloy mo pong palakasin, patatagin ang aming pananalig at pananampalataya sa inyo, sapagkat naniniwala kami, Lord, ang buhay na ito ay napakasarap sa piling mo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Sa ngalan ng Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. 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 Purihin po natin ng malakas ang ating Diyos na buhay. Amen. Amen. Mga kapatid, Amen. mga kapatid, itaas po natin ang ating mga kamay at ipikit po natin ang ating mga mata. Yes, O Lord God. Maraming salamat po, O Lord God, dahil muli ay narito po kami sa inyong harapan, O Lord, upang kami po ay magpupuri, O Lord God. Salamat po, O Lord God. At dalangin po namin, O Lord, sa mga sandali pong ito, Lord, na kami po iyong samahan, gabayan po ninyo kami, O Lord, sa pagpupuri sa inyo. Linisin po ninyo ang aming mga puso at iyo pong igawad sa amin ang iyong banal sa Espiritu upang siya po ang manahan sa aming mga puso. Pupurihin ka, Lord. Linisin po ninyo ang aming mga puso, O God. Narito ang puso ko, naghihintay sa'yo, naghahangad ng paglilinis mo. Narito ang puso ko, umaasa sa
Purihin po natin ang Diyos. Handa na po ba ang lahat upang magpuri, umindak at umawit sa ating banal na Diyos? Amen. Mga kapatid, ayon po sa awit 100, verse 4, pumasok kayo sa kanyang templo na ang puso ay nagdiriwang, umaawit at nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin siya, purihin ang ngalan niya at siya ay pasalamatan. Amen. 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 Yes, O Lord. Mga kapatid, karapat-dapat lamang po na siya po ay ating purihin, sambahin, dakilain at pasalamatan dahil po sa karamihan tayo po ay kanyang pinili. Amen. Pinili po tayo ng ating Diyos na buhay dahil sa kanyang paningin tayo po ay espesyal. Amen. Amen. Purihin po Amen. natin ang Diyos. Hallelujah. Mga gawa mo'y tunay na kamangha-mangha. Mula sa wala ako'y ginawang mahalaga. Sa buhay ko ngayon'y aking natuklasan. Sa'yo pala, Jesus, lahat ay kabutihan. Mga gawa mo'y tunay na kamangha-mangha. Mula sa wala ako'y ginawang mahalaga. Sa buhay ko ngayon'y aking natuklasan. Sa'yo pala, Jesus, lahat ay kabutihan. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako'y nabubuhay. Kasalanan ko'y binawi mo, maging sino man o ano man ako. Ako sa'yo sa palingin mo'y espesyal. Mga gawa mo'y tunay na kamangha-mangha. Mula sa wala ako'y ginawang mahalaga. Sa buhay ko ngayon'y aking natuklasan. Sa'yo pala, Jesus, lahat ay kabutihan. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako'y nabubuhay. Kasalanan ko'y binawi mo, maging sino man o ano man ako. Ako sa'yo sa palingin mo'y espesyal. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako'y nabubuhay. Kasalanan ko'y binawi mo, maging sino man o ano man ako. Ako sa'yo sa palingin mo'y espesyal. Ako sa'yo sa palingin mo'y espesyal. Ako sa'yo sa palingin mo'y espesyal. Amen. 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 Purihin po natin muli ang ating Diyos na buhay. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Amen. Muli po nating itaas ang ating mga kamay at patuloy po nating ipikit ang ating mga mata. Patuloy po nating awitan ang ating Diyos na buhay. Sapagkat ayon po sa awit 100 verse 5, napakabuti po ni Yahweh. Ang pag-ibig po niya ay walang hanggan.
Ang pag-ibig po niya ay tunay, laging tapat kailanman. Amen. Yes, O Lord, napakabuti po ninyo. Tunay pong napakabuti po ninyo sa bawat isa po sa amin, O Lord God. Kaya po, Lord, tanggapin po ninyo ang awitin po na amin pong iniaalay sa inyo, Lord. Ang aming tinig, ang aming buhay, O Lord, ay para sa iyo lamang, O Lord. Yes, amen. Hallelujah. Ang puso ay para sa'yo. Upang purihin ka. Ang buhay ko ay para sa'yo. Gamitin mo sa kanwalhatian mo. At ikaw ang nagbigay kahulugan sa buhay kong puno ng alinlangan. Sa iyo ko lang natagpuan ang pagmamahal, kapayapaan, tunay at wagas. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ang
natin ang Diyos. At manatili po tayong nakatayo. Ihanda po natin ang ating mga sarili para po sa pakikinig ng banal na salita. Ang gagamitin po upang maghayag nito ay walang iba kundi ang ating brother Rod Banyares. Sorry. Palakpakan po muna natin ang Panginoon. Tunay nga po mga kapatid, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Amen po? So, sa ating mga kauhawan, sa kanyang banal na salita, siya ay nagpadala ng sugo para sa atin, para bigyan tayo ng muling kapunuan at malawak na karunungan para sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos. So, narito po ang ating kapatid na siyang isinugo ng Panginoon. Tinatawag ko po ang ating mahal na kapatid na mamahalin natin din dito siya sa Hong Kong. Patitikmin natin siya ng ating pagmamahal mula sa Panginoon. Si Brother Rod Banyares. Brother Rod, this is Monday Group. And ang gagawin natin, ipe-pray over muna natin siya ng ating leader. At tayong lahat ay magle-lay hands upang lalong maging higit ang kanyang kalakasan, karunungan, katatagan, pag-ibig sa atin lahat, higit sa lahat sa Panginoon sa kanyang pag-stay dito sa Hong Kong. So maglay hands tayo, ipe-pray over siya ng ating leader, si Sister Rona. At pagkatapos natin siyang ma-pray over, siya na lang ang magpapakilala sa kanyang sarili bago mag-preach. Amen po ba, brother? Thank you very much to both of you. Sister Rona, lay hands po tayo. Mga kapatid, ituon natin ang ating mga kamay sa ating bagong kapatid ngayon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, dakilat makapangyarihan sa lahat. Sa araw na ito, kaming lahat ay nagkakaisa. Itinataas ang bago naming kapatid, bagong preacher na siyang maghahayag ng iyong mga salita dito sa bansang Hong Kong. Lord, pagpalain niyo po ang buhay ng kapatid naming si Brother Rod Banyares. Bigyan niyo po siya ng karunungan at kaalaman na siyang gagamitin niya. Use him mightily and boldly in your presence, O Lord. Alam namin, Lord, siya ang pinili niyo sa karamihan. Karamihan na maghahayag ng iyong salita dito sa bansang Hong Kong. Nawa, Panginoon, maging matiwasay at matagumpay ang kanyang misyon dito sa Hong Kong, Lord. Kaya, Lord, pagpalain niyo po siya, ipinagkakatiwala po namin siya sa inyo. Sa pangalan ni Jesus, to God be the glory. In Jesus' mighty name we all pray. Amen and amen. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Welcome po, Brother Rod. And congratulations. Nandito po kayo ngayon sa Monday Group kasi Monday ngayon. Thank you, brother. Thank you. So, you wanted to introduce yourself now or before you preach? Or maybe just a simple introduction. Thank you po. First of all, I want to thank God dahil sa matagumpay na pagdating ko dito sa Hong Kong. Kasi alam naman natin pag international ay medyo masalimuot ang pagpasok lalo sa ating bansa. Kapag medyo may problema ang ating mga papers, medyo kakaroon ng problema na sa immigration. So sa akin naman, papasalamat ko kay Lord kasi nakapasok ako dito ng matagumpay. Amen. At siyempre, nagpapasalamat ako sa Council ng Hong Kong na naging dahilan kaya ako ay naririto. Kaya ako nagkaroon ng visa dahil sa kanila. At salamat din sa mga taga Hong Kong, kahit nasa Pilipinas pa ako, ay nagkasabi sila na welcome ako dito sa Hong Kong.
So, salamat po sa mga members ng El Shaddai dito sa Hong Kong. So, ako ang inyong kapatid sa Panginoon, Brother Rod Banyares. Siguro sa pag-preach, almost more than 30 years na po ako. 3 dekada na. 1990s pa po ako sa gawain. So, marami na akong bansa na narating. Ang first mission ko sa international ay Macau, and then Taiwan, then Middle East. Sa Middle East po ay mabot ako ng almost 2 years, more than 2 years. Kaya ang Middle East po ay naikot ko po yan, Qatar, Kuwait, Oman, Bahrain, and then nagstay ako sa UAE. Ang UAE po ay composed for 7 Emirates. So halos lahat po yan ay naikot ko. Kaya ito naman ang ang aking international mission ngayon, itong Hong Kong. So ang dalangin ko sa Diyos lagi ay maging biyaya ako sa inyo. Maging blessing ako sa inyo at magamit ako ng Panginoon para lalo kayong mapalapit kay Lord. Amen. Kaya maraming salamat. Ako po ay taga-Bataan pala, yung aking family, taga-Bataan. Medyo mahaba kasi kung aking maibibigay ang background na aking family, medyo mayroon akong 7 anak. So sa 7 anak, halos ang aking 3 ay tapos na. 2 pa lang tapos, and then yung isa, this coming June, graduate na rin. Sila po ay pare-pares engineer. Wow. Kaya, huwag kayong mag-alala kasi ang mga anak ko, tinuruan kong mag-ayos. Kaya naniniwala ko maging maayos tayong lahat. Amen. Kaya salamat po, pagpalain tayo lagi ni Yahweh El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkad Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the Ram, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. Through the outcasts of the east, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon
Praise God. Glory to God. Hallelujah. Banal na Diyos na dakila, makapangyarihan, pinupuri ka namin at sinasamba ngayong umaga, ngayong hapong ito. Tinataas po namin ang iyong banal at dakilang pangalan dahil ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa oras na ito, sa lugar na ito, kami po ay buong puso na dumudulog at lumalapit sa iyo. Nihiling namin, Ama, na ngayong araw na ito, kami pong lahat ay muli mong samahan. Pagpalain niyo po ang gawain na ito. Pagpalain niyo po, dakilang Diyos, ang lahat ng mga naririto. Dalangin ko sa iyong banal na pangalan na sila, Panginoon Diyos, ay abutin ng iyong mapagpalang kamay. Paghimalaan niyo po lagi sila. Bigyan ng kalakasan at katatagan na nanggagaling sa iyo. At hayaan mo, dakilang Diyos, na katagpuin niyo po ang bawat pangailangan ng iyong mga anak sa araw na ito, sa lugar na ito. At umaasa po kami na hindi mo sila bibiguin. O Diyos, samahan niyo po ngayong araw na ito ang pangangaral ng iyong mga salita. Sundan ito ng himala upang ito'y magbigay sa amin ng kalakasan at katatagan. Nananalig po kami na ang gawain nito kanina pa ay pinagpala mo na. Salamat po at amin pong ibinibigay sa iyo ang lahat ng kapurihan at kaluwalhatian, lahat ng pasasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Ako ng Diyos natin, Diyos ng pag-ibig.
Praise God. Buti dito sa inyo, hindi bawal ang palakpak, ano? Baga ko umalis ng Pilipinas, meron ko napuntahang gawain, bawal ang palakpak. Pag pumapalakpak sila, hindi dumidikit ang kamay. Ang hirap, ano? So ngayon, basahin natin ang ating gospel sa araw na ito. So, ito yung binasa din ni Father kanina. Babasahin ko naman po sa Tagalog kasi English si Father kanina. Sa Tagalog ko naman babasahin. Sa Luke chapter 6 verse 36 hanggang 38, ang sabi po dito, maging mahabagin kayo gaya ng inyong ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos, hustong takal, siksik, iliglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay saring gagamitin ng Diyos sa inyo. So pagpalain po ng ating buhay na Diyos ang pagkakabasa sa kanyang mabuting balita, mga kapatid, ating purihin at palakpakan ang ating dakilang Yahweh El Shaddai. At dalangin ko lagi sa Panginoon na kayong lahat ay kanyang pagpalain. Amen. So makakaupo tayo at tayo po ay makinig ng mabuti sa kanyang mensahe. So ini-imagine ko po na kayo nasa Pilipinas pa. Akala ko yung gawain dito sa Hong Kong ay iba't ibang lugar. Yung pala, pag Monday to Friday, Saturday ay dito. Tapos pag Monday to Friday, ang Saturday, ayun, hindi ko alam eh. Iba naman pala ang venue ng Saturday. Pag Sunday doon naman sa sa school. Pag Saturday, magkaiba 'yon. So Monday to Friday dito. Ang akala ko naman ay magka-travel pa ako ng malayo, 1 oras, 2 oras, isa araw-araw. So hindi din pala pagod Kaya kasi doon pa lang sa Pilipinas, akala ko naman ay sabi sa akin, nako, mapapagod kaya araw-araw ang gawain. Ang sagot ko naman, mas paborito ko yun. Di ba mas maganda pag busy ka, Pag marami kang ginagawa, mas maganda. Kasi pag marami kang ginagawa, hindi ka nakakapag-isip gumawa ng anumang bagay na hindi maganda. Kasi marami kang ginagawa. So yun ang paborito ko sa buhay. Marami akong ginagawa para malapit tayo lagi kay Yahweh El Shaddai. So ngayon, ang ating pong pagninilayan ngayong araw na ito, sabi dito ng Biblia, be merciful just as your Father is merciful. So ang translation sa Tagalog ay iba dito. Sa Tagalog, ang translation dito ay maging mahabagin kayo gaya ng inyong amang nasa langit. So itong binasa ko naman na be merciful just as your Father is merciful, kung itatranslate mo sa Tagalog, maging maawaing gaya ng inyong ama na maawain. Yan. So, pinapakita po ng Bible na ang Diyos na ating sinasamba ay mahabagin, maawain. Yun ang Diyos po natin. So, ibig sabihin, ang ating Panginoon ay talagang napakabuti, napakadakila, talagang andun ang kanyang pagkaawa at pagkahabag. Kaya huwag kayong mag-alala kasi ang Diyos po natin ay maawain. Ang Diyos natin ay mahabagin. Katulad kay Sister, naghahanap ng trabaho. Huwag kang mag-alala, Sister, magkakaroon ka ng trabaho. Amen. Amen ba? May kinakanta nga tayo madalas na sa Pilipinas na hindi papayag ang Diyos na hindi ka pagpalain. Amen ba? Naniniwala ba kayo na ang Diyos natin ay hindi papayag na hindi kayo pagpalain? Amen. Alam niyo ba yung kantang yon? O hindi Ayan. Yung kantang yun, hindi papayag ang Diyos na hindi ka pagpalain. Ayan, yung mga ganong kanta, Kung ikaw ay sasamba, ayan. mga napakagandang, may magandang kanta. Tapos may kanta pa na, may gagawin ng Diyos. Ayan. May gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa buhay mo. Ayan. Mga gustong sabihin ng Diyos sa atin, huwag kayong mag-alala. May gagawin ang Diyos sa ating buhay. Amen po? Amen. Sinong naniniwalang may gagawin ang Diyos sa Kanya? O, sabi mo sa katabi mo, huwag kang mag-alala.
Huwag kang mag-alala. May gagawin May gagawin ang Diyos ang Diyos sa buhay mo. sa buhay. Anong sagot? Amen. Amen. Dapat lagi nating nilalagay sa buhay natin na lagi may gagawin ang Diyos sa atin. Alam niyo po, lagi yan ang aking pinangahawakan, lalo pagka mayroong mga nangyayari na hindi ko maintindihan. Ang lagi kong sinasabi, may gagawin ang Diyos sa buhay ko. Amen ba? Tapos pag may mga delayed naman na pangyayari, ang lagi kong sinasabi, alam ng Diyos ang tamang panahon at tamang oras. Amen. Kaya hindi tayo dapat nagmamadali. Alam niyo po, naalaala ko nung na-mission po ako ng Mindanao. So, hinahabol namin yung first trip ng bus papunta ng Cotabato. Nasa Davao. So, mayroon kami hinahabol na biyahe na first trip ng bus going to Cotabato. So, ito ngayon ang nangyari. Yung first trip na yun ng bus, hindi namin inabutan. Nakaalis. Pagdating namin ng terminal, nakaalis na yung bus. So, parang, kung yung mga kasama ko parang nalungkot sila, ako naman nakangiti lang. Ang sabi ko sa kanila, alam ng Diyos ang tamang oras para sa atin. So, nakasakay kami doon sa second trip ng bus. So, alam niyo po, nung umalis na yung aming sinasakyan, hindi pa kami nakakalayo, nagbalita mayroong nagbalita doon sa bus namin, sa driver at conductor, na yung unang umalis na bus ay sumabog. Ngayon dapat ang aming sasakyan. Hindi kami nakasakay doon, naiwan kami, doon kami nakasakay sa pangalawang biyahe, dahil sabi nga natin kanina, alam ng Diyos ang araw at oras para sa iyo. Amen. Pag naiwan ka man, huwag kang malulungkot. Halimbawa, naiwan kayo ng biyahe. Sino po dito mga naiwan ng biyahe? Uso yan sa abroad. Mga naiwan sa biyahe. Yan. Amen ba? May nagpa-pray-over sa akin, taga London. Sabi sa akin, Brother Rod, pray-over mo naman ako. Sabi ko, bakit? Naiwan ako ng kalendaryo. Hindi ko ngayon maintindihan, hindi gumana yung aking yung aking critical thinking Sabi ko, anong ibig mo kako sabihin, sister? Naiwan ka ng kalendaryo. Sabi niya, kasi Brad, ang edad ko, lagpas na sa kalendaryo. Sabi ko, ganun pala yun. Kasi ang sinagot ko sa kanya, nung hindi ko naintindihan, ang sagot ko sa kanya, balikan mong kalendaryo, dalhin mo. So yung pala, ang kanyang edad ay lumagpas na sa kalendaryo. Sabi ko, bakit kita i-pray-over? Sabi niya, gusto ko kasi magkaroon na ng makakasama sa buhay. Sabi ko, sige, anong gusto mo makakasama sa buhay? Ang sagot pa naman sa akin ay ganito, kung sino ibigay ng Diyos, yun na lang. Sabi ko, sister naman, wala ka namang katestes kako. Sabi ko, ibig mo sabihin kako, porque ikaw ay naiwan na ng kalendaryo, kung sino lang, yun na lang. Kaya sabi ko, ganun ba kayo mga babae? Kayo ba? Andyan ba kayo? Kaya tama ang sabi ng Bible lugi lagi ang babae sa mga lalaki. Alam niyo kung bakit? Hinahanap kung hanggang ngayon kung saan ko nabasa sa Bible yun Kasi, ang mga babae hindi pwede manligaw. Yung mga lalaki pwede manligaw. Yung mga babae hindi pwedeng mamili. Kaya kung sino dumating sa iyo, pag talagang mag-iisip ka lang, ito na ba Lord o hindi pa ito? Tapos mag-iisip ka, pag ako tumanggi pa, wala nang dumating. Kaya kahit hindi mo gustong mukha, Lord, sana tumibok ang puso ko dito. Para siya na lang, baka wala nang dumating pa. Hindi katulad sa mga lalaki na nakakapamili talaga. Ayoko ng mukhang ganyan. Yung mukhang ganun ang gusto ko. Yun ang liligawan ko. Kasi ang lalaki nakakapanligaw. Yun naman ang kaibahan ng ang kalamangan ng lalaki sa babae. Isubukan nyo. Halimbawa, ito si brother ang gusto nyo. Yung isang brother hindi mo gusto. Subukan mo, ligawan mo yung brother. Baka sabihin sa'yo, sister naman, bakit ikaw pa nangunguna? Di ba? Kaya kahit gustong-gusto mo, yung lalaki, mananahimik ka na lang. Mananalangin ka, Lord, sana ligawan ako nito. Hanggang sa hindi ka niligawan, nalipasan ka tuloy ng panahon. Okay lang ba kayo? Sabihin nyo, maawa ka. Kaya mga nalilipasan ng panahon, yun ang dalangin nyo kay Lord, Lord, maawa ka.
Yan. Pero hindi yun ang pinaka-content ng ating pag-aaral, ha? Baka sabihin ito si Brother Rod pa na ito, patawa. Di, alam niyo naman ang oras natin, alauna, 2:00 na. Itong oras na ito, buti nga dito malamig. Kung hindi malamig dito, okay lang sana kung hindi kayo makumain, magugutom kayo, kumakalaman tiyan nyo, hindi kayo makakatulog. Pero kung busog kayo, nako, parang sawayan na pag nakapag-busog, gusto niya tulog. Ayan. Kaya sana, huwag niyo kong tulugan. Okay lang po ba kayo? Okay. Okay, balikan po natin, ha, sabi ng Bible, be merciful just as your Father is merciful. Maging mahabagin gaya ng iyong ama na mahabagin. Or maging maawain, katulad ng iyong ama, gaya ng iyong ama na maawain. So, ang tanong po dito ay, paano ba tayo magkakaroon ng awa, ng habag? So, ang Bible mismo ay nagturo sa atin. Hindi na po tayo lalayo sa ating binasa. Ang Bible mismo ay nagturo sa atin kung paano tayo mahahabag at maaawa sa ating kapwa. Una, sabi ng Biblia, huwag kayong humatol. Ang taong maawain at mahabagin, hindi humahatol. Amen ba? Amen. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang humatol. Ito. Kahit hindi mo gustong dumating, huwag mong hatulan. O di ba pag nililigawan ka lang mga babae, huwag kayo nakatingin sa mukha kasi. Kasi gusto nyo naman kasi, gwapo talaga. Sa bagay, kung kayo ay may pananampalataya, gusto mo talaga gwapo, ano? O sino mga dalaga dito, taas ang kamay? May mga dalaga ba dito? Wow, daming dalaga, ano? Bunga yan ng talagang paghahanap buhay. Nakalimutan ang pag-ibig. Itaso lang kami ng mga dalaga. Ayan. May itatanong lang ako sa inyo, ha? May itatanong lang ako sa inyo. Ito yung tanong ko sa inyo. Kayong mga dalaga, mayroon ba kayong pananalig sa Diyos? Pero may plano kayong mag-asawa? Ayun, siyempre naman. Kasi pag wala kayong plano mag-asawa, hindi kayo magkaroon ng pamilya. At mahirap makipamilya. Kasi baka mamaya may pamilyang kumpare mo, nakikipamilya ka pa. O, delikado yon. O ito, may pananampalataya ba kayo kay Lord? Amen. So, ibig sabihin, naniniwala kayo makapag-asawa kayo. Oo. Ito, may tanong ako sa inyo. Kung kayo mag-aasawa, halimbawa lang ito, ha? O, idamay na natin lahat, pati may mga asawa. For example lang ito, ha? Mga babae kayong lahat, mga dalaga, at gusto nyong mag-asawa, anong pipiliin nyo? Lalaking gwapo, na pangit ang ugali, o lalaking pangit, pero maganda ang ugali? O sige, para walang, yan palang aaway na kagad kayo eh. Sino doon sa una na gwapo pero pangit ang ugali? Wala. Sino doon sa pangit na lalaki pero magandang ugali? Lahat kayo. Ibig sabihin mag-build ka ng pangit na lahi. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, una nating intro kanina, kayo mga dalaga, mayroon ba kayong pananampalataya sa Diyos? Ito. Pinili niyo yung pangalawa, pangit pero magandang ugali. Yun ang pinili niyo. Hindi niyo pinili yung gwapo na pangit ang ugali. Pangalawang tanong, yung mukha ba magbabago? Hindi ano. Ang ugali kaya magbabago? Okay. Lumilinaw na, no? Kasi, kapag pangit, kahit manalangin ka ng manalangin, Lord, pagandang lalaki mo ito, pag dilat mo, yung pa rin yun eh. Mahirap magbago yung mukha eh. Pero kung pangit ang ugali niyan, nagpasting ka, nanalangin ka, tapos hindi mo talagang tinigilan, kape-pray, naku, pwedeng magbagong ugali nun. Pag nagbagong ugali nun, talagang jackpot ka. Bakit? Gwapo na, gumanda pang ugali. Diba? Pero kung kahit kwarisma ngayon, pangit na lalaki, tapos magandang ugali, tapos ang prayer mo, magpapasting ka ng 40 days, mananalangin ka, Lord, pagandang lalaki mo naman ang aking asawa, o kaya ang aking boyfriend, gawin mo sa magandang lalaki, Panginoon. Siguro sabihin ni Lord, bababa sa cross, pumunta ka doon sa doktor, mag-request ka, ano palagay sa mata? Yung contact lens, yan.
Mag-request ka ng contact lens na pag nilagay sa mata mo, ang pagtingin mo, gwapo. Yan. Kasi malabo yun, kahit mag-fasting ka, sabi mo, sa karabababahan, di, pagwapuhin mong asawa ko, Panginoon, pagwapuhin mong boyfriend ko, Panginoon, pagtaas mo, magbabababa, magsakasakaya, manalangin, paggising mo, pagkita mo, ganun pa rin yun. Amen ba? Pero kung pangit ang ugali niyan, kasi meron kang pananampalataya, pinag-pray mo yan, maniwala ka, mababago ang ugali niyan. At kung talagang malaki ang iyong pananampalataya sa Diyos, ipiliin mo na yung gwapo at maganda pang ugali. Kasi may pananampalataya ka eh. Nahihingi sa Lord. Pag humingi ka sa Panginoon, be specific. Amen po? Marinig yan minsan sa preaching ko. Hindi ko ubusin kasi baka mamaya magsama tayo ng mga ilang panahon tapos sasabihin, oh, naikwento na ni Brother Rod yan, kaya isa-isa lang mo lang kwento, ha? Okay. Sabi dito, para tayo ay magkaroon ng awa at habag, huwag tayong humatol. Kahit ano nakikita natin sa ating kapwa, huwag tayong magja-judge. Hindi po sapat ang panlabas na nakikita natin para hatulan natin ang ating kapwa. Tatandaan natin, mayroong mga sa tingin natin na para bagang, oy, siguro masamang tao ito. Alam niyo po sa Manila, sa Pilipinas, yung mga snatcher, mga holdupper, mga nakaniktay, mga nakagandang, maganda ang damit, hindi yun na gusgusin. Nagbago na sila, nag-upgrade na sila ngayon. Nagkaroon sila ng innovation. Ibig sabihin, pinaganda nila yung style nila para hindi sila mahalatang sila yung mga snatcher, nakaniktay pa, nakamalita pa, pero snatcher pala. Kasi inayos nila, nagkaroon sila ng innovation kasi nag-aral sila about innovation. Yeah. Kaya, ang tingin natin, bawa may lumapit sa yung gusgusin, sabi, naku, magnanakaw siguro ito. Minsan, ang mga yayaman sa Pilipinas, nagsusuot ng gusgusin para sila mahalatang may pera. Kaya kung gusto malaman sa Pilipinas ang may pera, doon ka pumunta sa mga gusgusin. Yun ang may pera. Nangyari po yan sa Mursolo, may pumunta doon na isang may edad na, may edad na, hindi ako magamit ang matanda na magalit ko sa akin. May edad na. Yan. May dalang bayong, hindi maganda ang suot. So nagpapa-pre-over doon sa Mursolo, walang nagpe-pre-over kasi gusgusin eh. Tapos ang sabi nung may edad na, kay Brother Mike na ako pupunta at doon ako magpapa-pre-over. Alam niyo po, nung pumunta kay Brother Mike, pre-over ni Brother Mike, at tapos i-pre-over, binuksan yung bayong, ang laman pala ng bayong pera. Kita nyo, ano? Ang tao magaling tumingin sa panlabas na kaanyuhan. Madaling humatol sa panlabas na kaanyuhan. Kaya nawa naman, maawa kayo sa akin, huwag nyo kong hatulan. Okay lang ba kayo? Nasasabihin nyo, si Brother Rod, napakahigpit niyan, napakalupit niyan. Diyos ko naman, di pa ako dumarating dito. Higpit-higpit na kaagad. Huwag naman kayong ganun. Ibig sabihin, sabihin niya na, si Brother Rod, kuwela yan. May lumapit ka sa akin kahapon. Alam mo, Brad, akala ko, suplado ka, ang higpit mo eh. Sabi ko, akala mo lang yun. Kasi nga dito, ang tinuturo sa atin, iwasan natin ang humatol. Iwasan natin ang humusga. Yun ang mga taong mahabagin at mawain. Amen po? Kasi ang Diyos ay laging nagbibigay sa atin ng chance. Laging nagbibigay sa atin ng pagkakataon. Kung may pagkakamali man ang bawat isa, huwag nating hatulan. Kasi mayroong layunin lagi ang Panginoon. Pag may nadapa, huwag nating hatulan. Kasi baka mamaya, pinapadaan lang siya ng Diyos sa ganong klaseng buhay dahil mayroong gustong ipakita ang Diyos sa kanya. Amen. Amen ba? Kasi minsan ang taong panghatol, nawala ng trabaho yan, siguro hindi nagpipray yan. Pati naman personal na buhay ng tao, pinakialaman na natin. Huwag, kasi laging may dahilan ang Panginoon. Kung nawalan siya ng trabaho, sabi nga natin kahapon, Sunday, kung may pintong nagsara sa iyo, maniwala ka, mayroong bagong pintong magbubukas sa iyo. Amen. Amen ba? So may 5 minuto na lang tayo kasi hanggang 2:30 lang, 2:15 lang tayo. Yan.
Ito maganda rito eh. Pangalawa, huwag tayo magparusa. Yan. Ang pagpaparusa ay hindi lang yung papaluin mo yung tao, hindi lang ganon. Ang pagpaparusa yung hinurt mo yung tao, yung bang nangutang sa'yo, tapos talaga namang parabagang hindi mo siya kinikibo kasi hindi ka binabayaran, mas malupit pa yun sa pinalo mo eh. Kasi tuwing makikita ka, nangangatog siya kasi, Diyos ko, ito na naman taong, ito na nautangan ko, hindi ako mapatawad nito. So, ibig sabihin, wag nating parusahan ang isang tao na hinihurt natin siya, na talagang nagdaramdam siya dahil sa gagawin natin. So, ang taong mahabagin, kahit nautangan kayo, kahit may nahiram sa iyo, kahit kinuha ang asawa ninyo ng iba, ang sasabihin pa rin ninyo, kung saan kayo maligaya, suportahan ta ka. Amen ba? Kasi usong-uso sa abroad yan eh. Kaya nga nauso yung kanta na, napakasakit Kuya Eddie, ang sinapit ng aking buhay. Bakit? Umalis ka para maghanap buhay. Umalis ka para itaguyod ang pamilya mo. Nung ikay bumalik, wala nang asawa mo, tangay-tangay pa pati pera mo. Yan, mga ganong kalupitan ano. Pero sige lang, huwag kayong mag-alala. Huwag niyong parusahan ang asawa niyo kung mayroong mga ganong case na nangyari sa inyo. Hayaan niyo ang Diyos ang magparusa. Amin ba? Mas matindi pag ang Diyos ang nagparusa. Kasabi mo sa katabi mo, huwag ka magparusa. O ito pa, ang taong maawain at mahabagin ay nagpapatawad. Sabi ng Bible, magpatawad kayo para patawarin kayo. Magpatawad. Gusto niyo bang pagpalain kayo ng Panginoon? Amen. Magpatawad. Ano man ang inyong naranasan, patawarin ang mga taong ito na nagbigay sa inyo ng pasakit. Amen ba? Mga tao na ginawan mo na ng mabuti, ibinagsak ka pa. Ginawa mo ng lahat para sa Kanya, kung ano pa ang sinabi sa iyo. Tatandaan niyo lagi ito, mga kapatid. Gumawa ka ng mabuti, may masasabi sa iyo. Gumawa ka ng masama, lalong may masasabi sa iyo. Kaya kung ako sa inyo, kay Kristo ka lang. At huwag kayong mag-alala. Ang taong kay Kristo, hindi pinababayaan ni Kristo. Amen. At ang pang-apat, 1 minuto pa. Magbigay sa iba. Yan. Nabawa, kung sino man ang pinagpapala sa inyo, may mga taong nagigipit, tulungan nyo. Bigyan nyo. Amen ba? Kaya ako natutuwa ako sa flat natin sa El Shaddai kasi ngayon ko lang talaga nakita na naging open pala ito sa mga na-terminate. Bibihira po yun. Kaya pinagpapala yung gawain sa Hong Kong eh. Bakit? Kumakalinga tayo sa mga na-terminate. So kung ang flat, ang El Shaddai sa Hong Kong ay pinagpapala, nawa lahat ng dumadalo ay pagpalain din. Amen ba? Sa paanong paraan? Tulungan nyo yung mga taong nangangailangan. Huwag kayo magkait ng tulong, magbigay kayo. Sabi ng Bible, at kayo bibigyan ng Diyos, hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Nawa na pagpala kayo ng Diyos ngayong araw na ito. Eksakto 2:15. Ang hindi ko malaman kung paano kayo kakanta. Pwede pa ba? Okay, pwede pa. O sa'yo na tayong lahat ha. Napagpala pa kayo ng Word of God? Amen. O, sabi mo sa katabi nyo, maging maawain Maging maawain o mahabagin. o mahabagin. Okay, yakapin na po ninyo ang inyong mga daladalahan. Pati yung mga kahilingan nyo ngayon, yakapin nyo. Huwag kayong mag-alinlangan, pumikit po kayo. At idalangin nyo sa Panginoon kung ano ang mga bagay na gusto nyong tanggapin. Okay, everybody close our eyes. Let us put ourselves the presence of God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa iyo. Ako'y
Dakilang Diyos, papasalamat po kami sa iyo sa hapong ito. Sa biyaya, Panginoon, ng mabuting balita na hatid niyo po sa amin. Ang dalangin ko, dakilang Ama, na lagi mo pong pagpalain ang aking makapatid na ito sa lugar na ito, ang Monday Group, Panginoon. Lord, hayaan niyo po na patuloy mo silang samahan sa kanilang pagtatrabaho sa lugar na ito, sa bansang ito ng Hong Kong. Bigyan mo lagi sila, Ama, ng tagumpay. At dalangin ko, dakilang Diyos, ingatan mo rin ang kanilang mga mahal sa buhay na naiwan sa Pilipinas. Hindi man nila makita at mabantayan ang kanilang pamilya, subalit naniniwala kami na mayroong mga anghel na mag-iingat sa kanila. Huwag niyo po silang pababayaan, dakilang Diyos, samahan mo lagi sila. Ibigay mo lagi, Panginoon, ang ganap nilang kaligtasan. Ilayo sila sa lahat ng sakit at karamdaman. At higit sa lahat, dakilang Diyos ng kapahamakan. Maging sa pinansyal na pangailangan ng kanilang mga mahal sa buhay, Lord, tulungan mo ang aking makapatid na ito upang mapunuan nila ang pangailangan ng kanilang pamilya. Hindi madali, Panginoon, ang malayo sa mga mahal sa buhay. Kaya dakilang Diyos, bigyan mo lagi ng kalakasan ang iyong mga anak sa lugar na ito. At higit sa lahat, inihiling ko sa iyo, Ama, na silang lahat sa lugar na ito ay bigyan lagi ng magandang kalusugan at kalakasan. Ilayo sila sa lahat ng sakit at karamdaman. At patuloy mo ibigay sa kanila, Panginoon, ang tagumpay sa bansang ito. May pangarap sila. Kami po'y naniniwala na ang mga pangarap na ito ay matutupad nila. O Diyos, salamat po. Pagpalain mo rin po, dakilang Diyos, ang mga hawak ng kamay na ito, basbasan ito at daluyan ng iyong kapangyarihan upang ang mga bagay na ito ay magamit po nila sa kapanahunan upang ang iyong pangalan ay patuloy na maparangalan. At nananalig po kami na sa hapong ito, lahat kami, Ama, ay answered prayer na. Lord, salamat po at pagpalain mo lagi ang iyong mga manggagawa. Samahan mo lagi sila. Ang core group, Panginoon, ang council, Panginoon, i-bless mo lagi ang kailang buhay paglilingkod. Ang music ministry, Lord God, samahan mo lagi sila, huwag mo silang pababayaan. Pagpalain mo sila, Panginoon, iniaalay nila ang kailang panahon, oras sa paglilingkod na ito. Lord, hayaan niyo po na patuloy mo ring buksan ang kasaganahan sa iyong mga lingkod na ito. Salamat po, dakilang Ama, at inaangkin na po namin ngayong umagang ito, ngayong hapong ito, na kaming lahat ay uuwing tagumpay at pinagpala mo ang buhay. Kaya dakilang Ama, sa iyo namin ibinibigay ang lahat ng kapurihan at kaluwalhatian sa pangalan ni Kristo Jesus. Everybody say, Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen and Amen. God bless us all. Let us give thanks with a grateful heart. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And oh, let the weak say,
Mga kapatid, manatili po tayong nakatayo at dasalin natin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, mugkat tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratan. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit saang dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka at silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanling. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila ay pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila ay kaligtasan. Maaaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot, ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. God bless everyone. God bless po sa ating lahat. See you next Monday and see you tomorrow.